Grabe mga kakamping mga kababayan, ang tindi po no nakakakilabot ng mga pinagsasabi ni Sas Rogando Sasot kay Thinking Pinoy aka RJ Nieto. So pakinggan po natin at mamaya bigyan po natin ng reaction. Ito na po. Ako ganito, ang aking final word ay singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan ah. Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH na mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot? Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon. RJ, pwede ba yan? So, okay lang. Jutang din na. Utang Gina na, RJ. Utang na loob sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka ba konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya extremely ito eh. Yeah. Doon pa lang sa election pa lang naniningil na siya. Singilin ninyo si RJ Nieto. 'Di ba? Kaya siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao, 'di ba? Siya totoo naman dahil ako dati admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 pesos sa isang live. Singilin ninyo. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Ng audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayong mga dahil sa DDS kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Diba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan niyo siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibinggo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but Yeah. isa pa, bibinggo ka sa akin. Dahil you have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, Thinking Pinoy. You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, RJ Nieto. Ha? Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw. Diba? Kasabot ka na ng mga magnanakaw, hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala. Ilang buhay. Oo, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit tumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak, kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka, nagmamayabang-mayabang ka ng guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot, you are a profiteer.
RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Yeah. I'm really, So, alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko, yun ang conman. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya, singilin nyo siya, sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need, di ba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo doro mo. Yun sa tatay mo. Diba? Idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. Yeah. You will never ever enjoy whatever success you have, True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. So yun po, no, napakinggan natin pare-pareho. Grabe, ang bibigat ng mga salitang sinabi niya, no? Profiteer, magna, ano pa yung mga natatandaan nyo? Hindi ko akalain na ganong katindi pala talaga, no? Actually, ayoko magbigay ng reaction kasi unang-una hindi natin naririnig yung side ni RJ Nieto. Pero ang bottom line nito, ang ginagawa nilang yan na banatan ng banatan sa social media, sila pare-pareho, binabagsak nila ang kanilang kredibilidad at integrity, no? Sabi nga, majority ng mga Pilipino ay naniniwala sa kanila, ewan ko na lang ngayon kung naniniwala pa rin sa kanila ang mga tao. Dahil pare-pareho silang nagbabatuhan sa social media, no? Imagine, no, milyon-milyon yung kanilang nai-influensyahan tapos may mga ganyan palang eksena sila, no? So, malapit na ang 2025 midterm election. Kapag gumawa ng content ang mga ito, paniniwalaan pa kaya sila considering na ang dami nilang sinuwalat sa isa't isa na talagang ikadidismaya. Ako, matagal na akong dismayado sa mga ito, lalo pa ako nadismaya. Definitely, kung ibubuka ng mga yan ang bibig nila pagdating sa politics and social issue, hindi ko na sila papaniwalaan, no? Dahil ganyan kabibigat eh. Pero wala tayong kinukumpirma sa mga pinagsasabi nila kung totoo or hindi. Ang sa akin lang, at the end of the day, ang bottom line, wala na. Sirang-sira na ang kanilang credibility at integridad pagdating sa paggawa ng content na may kinalaman sa politics and social issue. Ang bibigat ng mga sinabi ni Sas patungkol kay RJ Nieto. Ang bibigat ng mga ibinulgar niya. Pero ano kaya magiging sagot dito ni RJ Nieto? Nakita natin na naging tahimik, no? Si RJ Nieto or si Thinking Pinoy, ang tagal ng panahon niyang hindi gumagawa ng content. Tumahimik siya. Pero mabibigat yung mga binitawang salita ni Sas, yung mga sinabi niya sa live nila ni Maharlika, mabibigat yun, no? Kung yun ay dadedmahin lang ni RJ Nieto, ang tendency, maaaring paniwalaan ng mga tao, maaari din namang hindi, no? So, dapat tumugon si RJ Nieto dito. Actually, mahaba yung live nilang yan ni Maharlika, umabot ng mahigit 2 hours, no? Marami silang napag-usapan na talagang ikaw bilang ordinary Pilipino, ako nung narinig ko yung mga yon, ay talagang ako po ay nagulat na windang, no? Hindi ko akalaing ganun, ano? Pero ito lang po yung gusto kong bigyan ng reaksyon, no? Ayan lamang po yung kinuha natin, hindi natin sinama ang 2 hours na video, masyadong mahaba, no? So, yan lamang ang gusto kong bigyan ng reaksyon. Rinig naman natin sa mga sinabi ni Sas, no? Ano pong masasabi nyo sa mga ibinulgar niya patungkol kay Thinking Pinoy at RJ Nieto? I-comment nyo lang po sa baba. Uulitin ko, wala tayong kinukumpirma kung totoo or hindi yung mga pinagsasabi ni Sas. Ang sa atin lang, ang bilang reaksyon, wala na. Siguro sobrang laki ng bilang ng mga tao na hindi na maniniwala sa kanila dahil sa mga ganyan, ano. So, kayo po, anong masasabi nyo? Ilagay nyo lang sa comment section below. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.